Magpatuloy tayo sa ating pag-aaral dito sa 1689 London Baptist Confessions of Faith at ang ating pong tinatalakay pa rin ay nasa chapter 31 ng ating pong confession. Ito ay may kinalaman sa intermediate state at resurrections of the dead. So, sandali lang. Matatandaan po mga kapatid na last time ay ating pong tinalakay dito sa Confessions of Faith natin ang intermediate state. Ano ba yung intermediate state? So what is an intermediate state? An intermediate state, it refers to the state of the humans after death before the return of Christ. It also refers to the period between a person's death and resurrection. So, tumutukoy ito doon sa mga taong namatay na. Nasaan sila? Nasaan sila ngayon? Sila ba ay natutulog? Sila ba ay naglalakbay? Sila ba ay wala na at nag-extinct na? O yung iba naman, sa kinagista nating relihiyon, sila ay nasa purgatorio, marahil lang iba, at dumadaan sa proseso ng pagpupurga. Sa maaaring ganon ang iniisip ng iba dahil mayroong katuruan yung ating pong kinagis ng relihiyon na kapag ang isang tao ay nakagawa ng venial sin, siya ay hindi dediretso ng langit, kundi dediretso siya muna sa purgatory. O saan nga ba siya na pumunta? Ito yung ating tinalakay last time. O anong nangyayari sa kanila? So ito'y tumutukoy sa pagitan ng kamatayan ng isang tao hanggang sa kanya muling pagbabalik ng Panginoong Kristo o doon sa resurrections of the dead. So, nung nakaraan, tiningnan natin ang dalawang bagay sa ating review. Ano ba yung pagkakaiba ng katawan at ng kaluluwa? So, mayroong pagkakaiba, maliwanag na mayroon siyang pagkakaiba. Ang tao ay binubuo ng dalawang bahagi lamang. Yung tinatawag nating material, ito yung katawan natin, at immaterial, ito yung bahagi ng katawan nating hindi natin nakikita. Yung katulad ng isip natin, katulad ng damdamin natin, at pakiramdam natin, kalooban natin, hindi nakikita yan eh. Yung ating will, yung ating mind, yung ating emotions, at yun ang siyang bahagi na kung tawagin ng immaterial. Yun yung kaluluwa. At kapag namatay ang tao, ang katawan ang ating katawan ay bumabalik sa alabok at ang ating kaluluwa ay humaharap sa Diyos. Now, tulad ng sinabi ko noong nakaraan, yung kaluluwa sa ka-espiritu ay ginagamit sa Bible na synonymous o ibig sabihin pareho lang. Minsan ang ginagamit ay kaluluwa o espiritu, minsan espiritu ay kaluluwa. Kaya nga hindi natin ako personal sa pag-aaral ko na hindi ko matanggap na may tatlong bahagi ang bahagi ang tao, no? Na yung kaluluwa at yung kanyang espiritu magkahiwalay. Hindi, magkasama yon. Ito ay parang pwede natin sabihin yung kaluluwa ng tao ay may espiritu, yung espiritu ng tao ay may kaluluwa. So, minsan ginagamit salita kaluluwa, minsan espiritu, pero iisa lang yon. At as we can see in the scripture, at we have no time to discuss that now, maybe if we are going to discuss the doctrine of humanity, we can discuss that in detail. Pero yung punto doon, immaterial yon. Yun yung pinaka bahagi ng tao na hindi nakikita. Pero yung katawan natin bumabalik sa alabok. At ito ay dahil sa kasalanan. So nilikha tayo ng Diyos na hindi naman dapat namamatay, hindi naman dapat naghihiwala yung katawan at saka ng kanyang kaluluwa, pero dahil sa kasalanan, na namamatay ang tao, naghihiwalay ang kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa, nagdi-decompose yung ating body, pero yung ating kaluluwa ay nagpapatuloy. So, kung tutuusin, hindi talaga tayo namamatay kung ang pag-uusapan natin ay extinction. Hindi tayo
we, we are not really experiencing death in terms of extinction. No? Nagpapatuloy kasi sapagkat yung ating kaluluwa ay nagpapatuloy na umiiral at siya ay conscious, no? Deathless yung ating kaluluwa, immortal in some way. So, yun ang dapat nating tandaan, ano? Ang isang kagandahan lamang kung tayo mananampalataya ay mayroon tayong pag-asa na ang ating kaluluwa ay pumupunta sa paraiso ng Diyos. At kung ikaw naman ay wala sa Panginoon, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa tinatawag na pagpaparusa ng Diyos o torment of God. Now, distinction between the righteous and the wicked, sabihin yung distinction ng kanilang destiny, as I said last time, kanina lang, the soul of the righteous will immediately goes to paradise, and the soul of the righteous are made perfect in holiness, nagiging sakdal, nagiging ganap ang kanyang kaluluwa. Ang ibig sabihin, kapag naging namatay na ang isang Christian, ang kanyang immaterial part ng kanyang buhay ay nagiging ganap, nagiging sakdal. Ibig sabihin, hindi na siya nakakagawa ng kasalanan, hindi na siya nag-iisip ng kasalanan, hindi na siya naghahangad ng kasalanan. So, andun ang damdamin, andun ang isip, no, andun ang kalooban, pero hindi na hinahangad ng kaloobang ito ang mga bagay na mali. Yun ang isang malaking pagkakaiba ng kaluluwa ng isang taong nandoon na sa piling ng Panginoon at ang kaluluwa na nandito pa sa katawan. No? So tayo, kahit na Christian tayo, nakakapag-isip tayo, hangad tayo ng mga bagay na hindi pa rin tama. No? So, yun ang malinaw na sinasabi ng Hebrews 12:23, to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect. Now, however, the departed righteous, as we said last time, though the departed righteous are in happy and glorious condition in the presence of Christ, their blessedness is yet incomplete. No, ibig sabihin, maaring masaya na sila sa piling ng Panginoon. Kaya tama naman yung sinasabi natin kapag namatay yung Christian, di ba? Sinasabi natin, no more pain, no? So, pwede nating sabihin, ang totoong mga Christian talaga ang nakakaranas ng rest and peace. Di ba? Kasi, di ba, madalas pag may namamatay, rest and peace. How do you know? Nasa in peace siya at nagpapahinga yung kaluluwa niya kung wala siya sa Panginoon. Pero kung ikaw Christian, totoong para sa iyo yung salitang yun. Nagpapahinga ng may kapayapaan sa piling ng Panginoon. Pero isang bagay ang dapat pa rin nating maintindihan, hindi pa lubos ang kanilang kagalakan. Bakit? Sapagkat hindi pa naibibigay ang kanilang katawan. No? So hinahangad pa natin na magkaroon ng katawan sapagkat ang tao ay hindi tao kung wala siyang katawan. At ang tao ay hindi tao kung siya ay walang kaluluwa. So dapat magsama yung dalawang yon para ang isang tao ay maging totoong tao. No? Kaya tulad ng sinabi ko, hindi kailanman binanggit sa Bible na ang isang taong namatay ay tinawag na man or woman. Kundi ang tawag sa kanya ay spirits of the righteous. So, yun ang isang bagay na dapat nating tandaan. Samantalang ang kaluluwa ng isang taong wala sa Panginoon ay tutungo sa lugar ng paghihirap o place of torment. Now, I don't want to say na this is hell. Well, other translation would translate it hell. But I don't think it is right translation because in the scripture, marami kasing klase ng gamit sa Griego yung lugar na pinupuntahan ng mga taong pinarurusahan. May Tartarus, mayroon tinatawag na Gehenna, at ang gamit ng salita madalas sa Bible kapag ginagamit yung lugar ng pagpaparusa sa mga kaluluwa ay Tartarus. It's not Gehenna. Gehenna is
the place, the final state of the wicked. No, but the intermediate state of the wicked is called Tartarus, the place of darkness, the place of torment. No? So, pag sinabi nating place of darkness, anong gustong sabihin nun? The place of hopelessness. Walang pag-asa. Pag sinabi nating torment, may apoy, ibig sabihin pinahihirapan. Pero hindi naman literal na apoy. Katulad halimbawa, kung talagang apoy, yung nagpapahirap doon sa kaluluwa, di ba, nung mayamang nakasabay na namatay ni Lazaro. Kaluluwa yan. Paano pinahirapan ng apoy yung kaluluwa? Di ba? Di ba yung kaluluwa, immaterial yun? Yung apoy, material yun. Nakita niyo? So, the point is, the author of the Bible is using symbols and figurative languages to describe pain, to describe torment. No? So, sana maging clear yan sa atin. No? Although, sometimes in the past, naniniwala talaga ako na yun ay literal na apoy. Pero now, I don't think I can accept that it is a literal fire, but I believe it is a place of torment. No? So may mga iba hindi naniniwala sa impyerno. Hindi natin tinatanggap 'yon. Malinaw na mayroong impyerno talaga at hindi 'yon symbol. Totoong may impyerno pero yung lugar na mayroong pinahihirapan sa apoy, and that's something that for me is not yet I'm not inclined to believe on that aspect, no? So, meron ba kayong tanong? Sa bagay na yan? Kasi nagpo-proceed na tayo pero maikli lang naman itong huling bahagi. Sige. Ulitin mo nga, Bill, nung namatay si Jesus, nabuhay, oo. Okay, ang malinaw sa akin, nung namatay si Jesus Christ at muli siyang nabuhay, ang may sinasabi na siya ay pumunta daw sa nag-preach sa kung tawagin ay prison, no? Diba? Binasa natin yung nakaraan, sa 1 Peter, di ba? Sabi doon na he went and proclaimed to the spirits in prison. Yun lang sinabi. Because they formerly did not obey when God's patience waited on the days of Noah. So while the ark was prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. So ito yung issue na dinibring out ni Billy, no? Yung spirits in prison. Yun yung sinasabi ko last time. Na yung spirits in prisons ito, si Jesus Christ ba talagang pumunta doon sa lugar na may mga nakakulong na mga espiritu at nangaral siya ron? So kung magiging totoo tayo doon sa punto na yon, what's the point of proclamation? Di ba? What's the point? So we believe na itong pangyayaring ito, dinidescribe ni Peter na si Noah, being the preacher of righteousness, sa panahon niya, kasi binanggit dito kay Noah sa panahon niya, nangaral si Noah sa mga tao, bago magkaroon ng matinding baha, magkaroon ng matinding dilubyo, nangaral siya sa mga taong ito. Pero hindi nakinig yung mga taong ito. Napahamak sila. At sa panahon ni Jesus Christ, itong mga taong ito yung mga taong tinatawag nating mga na-espiritong nakakulong. So, ang ibig sabihin, Jesus Christ was preaching even before He came here on earth. He was preaching through prophets. He was preaching through our
our fathers, no? He was preaching through great preachers in the past. And even at this time, the Lord Jesus Christ is preaching through faithful preachers. He is preaching through the apostles. He is preaching through the faithful preachers of the Word. So, itong pangyayaring dito na sinasabing espiritu na nakakulong, ito yung mga pinangaralan ni Noah noong panahon na yun. Si Jesus Christ ang nangaral sa pamamagitan ni Noah. Alam niyo mga kapatid, kapag ang isang mangangaral ay tapat sa kanyang pangangaral, si Jesus Christ ang nangangaral sa kanila. Through the faithful preaching of the preacher. Yan. Merong isang sinabi si Paul na si Jesus Christ daw ay nag-preach to the uttermost parts of the earth. Diba? Merong sinabi si Paul sa Ephesians yata yan, na hindi naman, ang totoo si Jesus Christ, hindi siya halos nakalabas sa Judea eh. Hindi siya nakalabas sa Judea. Hindi siya nakalabas sa Palestine eh. Isang beses lang siyang lumabas, yung sumakay siya ng bangka at nakarating siya sa isang lugar na Gadarenes, no? Naalala niyo, tapos nagpalaya siya ng demonyo ron. Pero hindi siya nakalabas halos ng Palestine. Ang nakalabas ng Palestine, si Peter, mga apostle, si Paul, nakarating ng Europe, ng Rome, no? Nakarating sa Turkey, yung tinatawag nating Asia Minor nung panahon niya, Galatian, di ba? Mga Asia Minors yan eh. Pero, sa pamamagitan ni Paul, nakarating si Kristo ron. Nakapangaral si Kristo ron. So, yun ibig ko lang sabihin. Si Jesus nangangaral na noon pa. True. The great prophets, the great patriarchs, Noah, Abraham, no? Nangangaral na siya noong araw pa. Hindi pa siya dumarating dito. Sa pamamagitan ng mga taong yan. Kaya yung mga spirits in prison, sabi namin, pinangaralan ni Noah yan. Na noong panahon ni Jesus Christ, nandun na sila sa presohan, nakakulong. Hindi ako naniniwalang pumunta pa si Kristo roon sa kailaliman, no? Para mag-aral sa kanila. Kasi what's the point of preaching? Nandun na sila eh. Maliligtas pa ba yun? Ha? Ibig bang sabihin, maliligtas pa sila? O yung iba naman, nagsasabi, yung mga ang tawag dito ay conservative evangelicals, they would say, no, si Jesus Christ nagpunta doon para sabihin sa kanila, wala na kayong pag-asa. Ang tawag doon, heralding to them that they have no hope. Kailangan pa ba sabihin yun? Di ba? So, ang pinaka-consistent at ang pinaka-mas katanggap-tanggap na paliwanag dyan ay nangyari na yung pangangaral na yan noon pa. No? At pinagtibay ang pangangaral na yan nung si Jesus Christ muling nabuhay. Okay? So, yun po yung aking paliwanag doon. Okay, so, diretso na tayo. So, resurrection of the dead na. So, ito yung pinaka-point ko pala last time. There is no second chance for those in the place of torment. They cannot be rescued. But for those in paradise, the best is yet to come. No? Tandaan natin yung bagay na yan. So, mga nasa place of torment, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. At ang totoo, the worst is yet to come to them. But for those in paradise, meron pa. Meron pang higit na pagpapala ng higit sa nararanasan nila ngayon. Okay? Now, let's go to the chapter 31, paragraph 2 and 3. Tapusin natin itong chapter 31. Ito ay matungkol sa resurrections of the dead. Basahin natin. Sa huling araw, ang mga banal na nabubuhay sa sanlibutan ay hindi mamamatay kundi mababago. Ang lahat ng mga patay ay ibabangon sa kanilang mismong katawan at wala ng iba. Bagamat iba-iba ang katangian at ang katawang ito ay kulang ng G, magsasamang muli. Na, parang pumangit tuloy, naging negative eh. Magsasamang muli sa kanilang kaluluwa magpakailanman.
ang mga katawan ng mga di matuwid ay ibabangong mag-uli sa kasiraang puri sa kapangyarihan ni Kristo. Ang mga katawan ng mga matuwid sa kanyang espiritu sa kaluwalhatian ay magiging katulad ng kanyang sariling maluwalhating katawan. So yan, ilang bagay yung gusto kong i-discuss dito sa paragraph na ito. First, all the dead will be raised when Christ returns. So yan ay malinaw, no? Lahat ng mga patay, bubuhayin, no? Sa pagbabalik ni Kristo. So one final event yan. Chapter 32, didiscuss natin yan. So pagdating ni Christ, magkakaroon ng resurrection, muling pagbangon ng mga patay. Ang mga libingan ay mabubuksan at mabibigyan ng panibagong katawan ang lahat ng mga namatay, no? Para humarap sa huling paghatol. Therefore, when we read of the resurrection of the righteous with no mention of the wicked, we assume that the resurrection of the wicked will take place at the same time. The same time yan, no? So, tingnan natin to, Acts 26:24-16. Having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection of both the just and the unjust. So, the point is, hindi, kasi di ba sa dispensational theology, mauuna daw magre-resurrect yung mga just. And then sa huli, magkakaroon muna ng, di ba, magkakaroon ng resurrection, tapos magkakaroon ng millennium. No, magkakaroon ng millennium na 1,000 years. Bago sa huling bahagi, after ng 1,000 years, magkakaroon na naman ng panliling lang na gagawin ng dyablo, pakakawalan siya doon sa bottomless pit. Tapos gagawa siya ng matinding paglilin lang, magkakaroon ng the battle of the Armageddon, no? Merong Gog and Magog, 'di ba? Ang sabi doon no, sa dispensational theology. And then darating si Christ, magkakaroon ng resurrection ng mga unjust o yung mga wicked, and then final judgment. So, pero malinaw dito, magkasama no? Magkakaroon daw ng resurrection both the just and the unjust. So, walang sequence, sabay. Daniel 12 verse 2, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and to some to shame and everlasting contempt. So you see, merong sabay na resurrection Kaso, sabi rito, yung resurrection daw ng mga taong matuwid ay para sa walang hanggang buhay. Samantalang ang resurrection ng mga taong wala sa Panginoon ay sa walang hanggang kahihiyan at kaparusahan. So, yun ang sinabi rito. The dead will awake, but they awake in two different conditions. Yung isang grupo, one group will be happy when they are awake, while the other will mourn of the fact that they are going to be awake. Now, imagine that, Parang, di ba, pagka nananaginip ka ang sama ng panaginip mo, no? Tapos biglang nagising ka, salamat naman, panaginip lang. Di ba, meron naman ang saya-saya ng panaginip, nagising ka, ba't ba ako nagising pa? Ang ganda-ganda na ng panaginip ko. Pwede nating gawin ganun, no? Yung mga taong wala sa Panginoon, sabi doon mabibigyan sila ng panibagong katawan, bubuhayin sila uli. Pero siguro sasabihin na, bakit nabuhay pa ako uli? Na? Parang ganyan. Pwede nating sabihin. So, ngayon may binanggit dito, kung mapapansin ninyo, sa Daniel chapter 12 verse 2, and many, napansin nyo? Many of those sleep of the dust of the earth shall awake. Ba't kaya sinabi many? Hindi pa sinabing all. Napansin nyo? You know why? Because merong hindi na kinakailangan buhayin sa araw na yon. Pag dumating si Kristo, yung mga buhay, hindi na bubuhayin. Buhay na Hindi na i-awake. Naintindihan nyo?
buhay na. Bibigyan lang sila ng panibagong katawan. They will be changed. They're not going to be awakened. Kaya ang ginamit ay many, not all. Okay? And that John Gill, helped me a lot in the explanation of this text. No? Okay? So, di ba sabi sa 1 Corinthians 15:5, di ba, mayroong resurrection. At magkatapos din doon, pagka nagkaroon na ng resurrection, yung mga taong buhay na, no, bibigyan lang sila ng pagbabago. Kaya ginamit ay many. Okay. And then, the resurrection will take place in the very same body. So, it is not clear on how the very same body is to be raised. No, yan, hindi natin alam. Halimbawa, namatay ka ng matanda na, o namatay ka ng basbata pa. Ano yon? Halimbawa, namatay ka, 95 years old, 100, tanda mo na nun, di ba? Pag nabuhay ka ba, ganun ba rin ang itsura mo? O, ano? Yan ang mahirap nating malaman, no? Kung ano. Pero, itong gusto ko sabihin, no? This is something that I firmly believe. That God will give us the best of ourselves on that day. No? He will grant us the best of yourself. The best of your body. Whatever it is. Whatever it is. Isang bagay din ang tiyak, kaya you will be resurrected in the same body because para ipakita na ikaw yan. At hindi yan iba. Ikaw yan. So may pagkakakilanlan. So dito, makikita natin, yung new body, it is not the new body substituted for the old, but old changed into new. So may idea yung tinatawag ng mga theologian na continuity and discontinuity. No? Pag sinabing continuity and discontinuity, ibig sabihin, bibigyan ka, no, ng isang katawan na hindi bago na para bang yung itsura ni, kumbaga, kung namatay ako, itsura ni Richard Gomez ang makikita sa akin, ano? 'Di ba? Kasi makikita parang sino 'yon? Lucy, no? Parang ganyan, ano? Hindi ganoon. Kundi kung sino kayang ka. Yang ka. Yun yung tinatawag na continuity. Pero may discontinuity. Ano yung discontinuity ron? The old, no? Yung tinatawag na yung ikaw, bibigyan ng bago. Bagong ikaw. Hindi bagong iba, kundi bagong ikaw. Naintindihan niyo yun? Nakikita niyo yung bago ka. Bago, pero ikaw yun. So yun yung continuity and discontinuity. Hindi na yung ikaw na dati, na nagkakasakit, kung ikaw hindi mananampalataya, dati na maaaring may kapintasan sa iyong katawan, no? May mga itinatago ka sa katawan mong kapintasan, di ba? Hindi na 'yon. Kung ano ka, ibibigay ng Diyos yung the best of your humanity. Okay? So, yung analogy dyan ni Apostle Paul ay nasa 1 Corinthians 15. Basahin natin. 15:35 to 38. Sabi niya, "But someone will ask, how are dead raised? With what kind of body do they come? You foolish person, what you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed, its own body." So nakita niyo yung sinasabi niya, yung mga butil na hinahasik natin sa lupa, no? Yung butil na yon, may sarili siyang katawan na lalabas. May sarili siyang katawan na sisibol. Di ba yung mga binhi? Hindi pwedeng magpalit-palit yun. So, iisang katawan, kung ano yung katawan mong namatay,
Yung sinasabi ni Paul, yun din yung katawan mong bubuhayin. Okay? Yun yung kanyang analogy rito. So the physical life is contained in the seed, once sown into the ground, emerges in the plant that grows from it, and then the plant existence signifies the seed is no longer lifeless and buried in the soil. So yung resurrection body is a physical body. It is a physical body. It will be corporeal body. Di ba yung sinasabing corpse? Corporeal and material body. It will not be immaterial. It is like the resurrected body of Christ that could be touched. Di ba si Christ, nung nabuhay siya, makapangyarihan yung katawan niya, kakaiba yung katawan niya. Kasi bakit nakakapasok siya sa isang loob, sa silid na nakasarado? Pero, isang bagay pa, nahahawakan siya. Di ba sabi niya kay Thomas, hawakan mo. Idaiti mo ang iyong daliri sa aking palad at sa aking tagiliran. So, nahahawakan siya. Hindi lang yun, nabasa niyo doon sa, I think sa Luke yata yun, chapter 24, Chapter 24, Chapter 24, doon sa Luke, di ba, kumain siya. So, ito'y katawan na kumakain din. Ito'y katawan na nahahawakan. Material, physical. Pero kakaiba. Kasi si Jesus Christ nga, sabi ko, nakakapasok siya sa loob ng isang silid na nakasarado. So, something na we are looking forward to. Di ba? Kakaiba, no? Mga kapatid. And then, the resurrected bodies will be a permanent one. So, itong katawang ito na bubuhayin, permanente na ito. Matthew 24:46 says, 25, and this will go away into the eternal punishment, but the righteous into eternal life. So, yun lang ang point dito, ay eternal itong katawan na to. No further alteration in the physical and spiritual condition of any human being. No? So, wala nang pagbabago. Kapag ibinigay na yung panibagong katawan, yun na yun. Kailanman. No? Kasi di ba tayo minsan naiisip nyo sana matangkad ako. No? Tama ba yan? Sana matangos ang ilong ko. No? Sana maputi ako. Ay, alam mo, yung mga ganyang kaisipan, nilagay sa atin yan ng kasalanan eh. No? Nilagay sa atin ng kasalanan yan eh. Bakit ang tingin natin, yung mga maputi, yun ang magaganda. Yung tingin naman ng mga mapuputi, gusto naman nila yung kulay natin. Kaya nga nagbababad sila sa beach para maging brown ang skin nila. So, hindi naman talaga, hindi natin pwedeng sabihin, wala talagang standard of beauty kung tutuusin. No? Bakit tayo may ganyang kaisipan? Produkto yan ng kasalanan eh. No? At na siyang hinubog ng ating kultura, ng ating background, ng ating kinagisnang paniniwala. No? Kaya, ang beauty talaga ay kung ano yung ginawa ng Diyos. Yun ang beautiful. Lahat ng ginawa ng Diyos, totoo naman maganda. No? Pero bakit meron tayong sinasabing maganda, ito, gwapo, ito, pangit, ito, hindi ito, kasi dahil, sinira ng kaisipan natin bilang mga makasalanan. That's the point. That's the point of having this kind of standard, different standard in different places. No? Minsan, kita nyo, yung katulad ng mga Miss Universe, no? Paano nyo nahuhusgahan? Kasi pag sinabi mong pinakamagandang babae sa taong 2024, paano nila nakita yun, Pag tinitingnan ko naman yung mga mukha nila, parang, meron akong gustong manalo, siyempre yung Pilipina, pero, parang, ang hirap husgahan nun, Ang hirap husgahan nun. Kaya lang, ang tao, gumawa na ng pamantayan. Pero, ang gusto ko lang sabihin, kaya binabanggit ko yan, yung
bibigay na katawan ng Panginoon sa atin. Isang katawang hindi mo sinasabi, hindi mo pwedeng sabihin, sana hindi ito yung katawang ko. No? Hindi ito itsura ko, kundi yun isang katawang kalugod-lugod sa iyo. No? Yun ang gusto kong sabihin. And then last, the resurrection of the righteous, Tama. Hindi pala ito last, no? Number 4. The resurrection of both the righteous and the wicked will be a single event. Yan yung binanggit ko na kanina, pero bigyan pa rin natin ng iba pang verse, yung sabi sa John 5:28-29. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. As I said, the dispensationalist camp stressed that the resurrection of the righteous and of the wicked will occur on two different time. Di ba? Yung tinatawag na the resurrection of the righteous, yun yung sinasabi daw na first resurrection is believed to be precede, no? The resurrection of the wicked. After the 1,000 year, yun magkakaroon ng resurrection of the wicked. So, pero it is a one single event. Sabay-sabay itong pangyayaring ito. Okay? And then, number 5, the resurrection of the righteous is far glorious than the wicked. Why? Because it will be a transformed body. Philippians chapter 1 verses 20-21 says, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So it is a transformed body. No? From a lowly body, pag sinabing lowly body, isang katawang nasisira, nagkakasakit, namamatay, to a glorious body. Isang katawang hindi na namamatay, isang katawang wala ng kasiraan, isang katawang wala ng pagkabulok, no? And then it will be it is a body ruled by the Spirit. Ruled by the Spirit. Kasi sabi rito sa 1 Corinthians 15:44, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. So if there is a natural body, there is also a spiritual body. Now, ano yun? Sabi ko kanina, material, pero bakit naging spiritual body? Naintindihan? Di ba sabi ko, material, corporeal, nahahawakan, no? Tulad ng katawan na meron tayo, katulad ng katawan. Pero bakit sinabing spiritual body? And the best explanation of that is, it is a material body, it is a physical body ruled by the Spirit. Kaya tinawag siyang spiritual body. No? Isang katawang pinangungunahan ng Espiritu. Isang katawang nasa ilalim ng pagkontrol ng Espiritu. No? Romans 8:11. Sabi ron, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So it is a spirit, it is a body talagang dwelt by the Spirit of God. That's why it is ruled by the Spirit. It is ruled by the Spirit. And then, last but not the least, it is a body characterized with honor and excellence. 1 Corinthians 15:42-43. So is, with the resurrection of the dead, what is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. So it is no longer be subject to what? Disease, fatigue, malfunction. Ang ganda ng katawan na yan, ano? It will be able to fulfill without hindrance the holy obligation of the possessor. And this is our ultimate hope, brethren. No? Yung bang you will be able to fulfill
yung gusto ng Panginoon sa buhay mo nang walang hadlang. Di ba? Ngayon, Lord's Day. Di ako yung marami rito, maraming hindi naka-attend, may hadlang. Iba-ibang dahilan. May sakit. Yung iba naman, biktima ng kanilang mga schedule na hindi nila ginusto. O maaari yung naman talagang tinamad. Diba? Ayoko mo nang gumising, katamad. Pagod ako eh. Ang daming hadlang, no? Yung katamaran natin, hadlang talaga rin yan. O minsan yung katigasan ng puso natin, hadlang din yan. At marami pang iba. Pero darating ang time na gagawin natin yung tungkulin natin na wala nang hadlang. Wala nang balakid. No? Bang wala ka nang iniisip pa. Di ba yung iba siguro sa inyo rito, maaaring may mga obligasyon sa trabaho, tapos mabigat yung obligasyon ninyo. Minsan dala-dala nyo yan hanggang bahay. Minsan dala-dala mo yan hanggang church. Nakikinig ka kay pastor, pero nasa isip mo, ano na kaya nangyayari doon sa... No? Diba, minsan din, hadlang din yung... natanggal ko na ba sa saksakan yung hadlang din yun no? Habang nakikinig ka, ganda ng pinakikinggan mo, pagkatapos naiisip mo kung natanggal ba sa saksakan yung plancha o yung wala na, ano na nasa isip mo. Ang daming hadlang sa buhay Kristiyano natin dito, no? Tama ba? O hadlang din siguro mga anak natin. No? Habang nakikinig ka, ang kulit ng bata, hindi ka tuloy makapakinig. So I think ito yung mga bagay na we are looking forward to, di ba? Kasi there will be no hindrance and obstacle in our service to the Lord. Ang dami, no? Ang daming bagay na we are looking forward. This is our ultimate hope, brethren. And my point is this. Jesus shed His blood not only for our souls, but also for our body. So for our body as well. God's purpose is to redeem our total humanity, body, and soul. At this time, for all the believers, ano yung na-redeem sa kanila? The soul. Not yet the body. But the time will come, even our body will be fully redeemed. Okay? So, question po, mga kapatid. Kung meron kayong gustong itanong o meron kayong taas nyo lang yung kamay nyo kasi bibigyan niya tayo ng microphone kung meron kang gustong kung may comment, pwede naman hindi naman tanong, pwedeng comment, pwedeng additional thoughts or questions. Sige. Anybody? Kuya Philip daw. Ano? Kuya Philip. Sandali lang, Kuya. Sandali, Kuya. Sandali lang. Tiya, wala atang sound. Oo. Okay. Kuya, yan ay isang milagro na hindi rin natin kayang halos ipaliwanag sa ngayon, no? Yung pangyayaring yan. Pero itong isang bagay lang na gusto nating sabihin na napaka-momentous nung nangyari doon sa krus. No, napaka-momentous 'yon. Ito ay isang event. It is an event of all events. Ito ay pangyayari sa lahat ng pangyayari. Ano pat, may mga biglang nabuhay na mga namatay, na dati nang patay. So, yung mga nabuhay na yon, ang sabi ay sila yung mga banal, no? At ito ay isang pahiwatig sa atin na totoong mayroong resurrection. No? Mayroong totoong resurrection. Pero bakit nangyari iyon at the time, hindi natin kayang ipaliwanag. Pwede nating sabihin na nangyari yon sapagkat napaka-momentous nung kamatayan ni Jesus Christ. Isipin nyo nung namatay si Jesus Christ, nagdilim ang buong paligid. No, 'di ba? Kasikatan daw ng araw biglang dumilim. So ang ibig sabihin napaka-momentous ng event na 'yon. At
biglang may mga nabuhay, no? Na mga banal. So doon pa lang pinapakita rin sa atin, talagang bubuhayin ng Diyos sa huling araw ang mga nasa Kanya. So yan ay isang pangyayari na mahirap ipaliwanag, pero pinayagan ng Diyos, isang himala, isang hiwaga, no? Pero pinapakita rin doon na napaka-momentous ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung sagot ko doon, Kuya. Sige, meron pang gustong... Ay, si Ludi. Ay, pakikunin mo yung microphone. Malaking pagkakaiba nun. Ludi. No? Yung reincarnation ay paniniwala ng mga Hindu. Ang paniniwala yan na kapag ang isang tao ay namatay, no, yung kanyang kaluluwa ay sumasanib sa ibang nilikha ng Diyos. Kung siya ay namatay na isang taong matuwid, na isang mabuti at maraming naging kapaki-pakinabang daw ang buhay niya ayon sa paniniwala ng mga Hindu, yung kanyang kaluluwa ay sasanib maari sa mga hari, mga prinsipe, no? Mga royal, mga kinikilalang tao. Kung ang isang tao naman ay namatay na maraming ginawang hindi maganda, maaring sumanib yung kanyang katawan sa mga ipis, no? Sa mga butiki, o sa mga ganon. So, yun ang hindi tinuturo ng Bible, yung reincarnation. Na parang sinasabi nila, pag namatay ka, lilipat-lipat ka lang, no, sa ibang pagkatao. Kaya mayroong nagsabi sa akin ganyan, alam mo, ako naniniwala sa reincarnation kasi meron akong pinuntahang lugar, sabi niya. Nakita ko na tong lugar na ito nung araw Pero hindi pa ako nakapunta. Ngayon lang daw niya nakita. Nakita na daw niya, pero alam niya nakita na daw niya, pero ngayon lang daw siya nakapunta. Sabi ko, alam mo, may mga taong mayaman sa guni-guni. No? O kaya naman, baka napanaginipan mo yung isang lugar na yan dahil sa kakapanood mo ng mga kung ano-anong pinapanood mo, tapos nung pumunta ka, parang nakita mo na. Pero wag mo sasabihin, kaya mo nasabing nakita mo na dahil sumanib ka, no? Yung kaluluwa mo ay nanggaling sa isang taong nakatira sa lugar na yon at sumanib sa iyo. Hindi yun totoo. Walang ganon, mga kapatid. Yan ay paniniwala ng mga Hindu. Yung resurrection ay ang pagkabuhay ng mga patay, no, sa huling araw. Pero yung bubuhayin yon, ikaw yon. Hindi ibang tao yon na sumanib sa iyo. No? Di ba ganun? Di ba? Pagka, namatay yung isang tao. Isipin yung pinakamasamang tao. Si Hitler, kunyari. No? Siguro si Hitler ngayon, siya yung Scorpion. O kaya, siya ay isang, no? So parang ganyan. So, Ludi, yun ay wala sa Bible. Yung reincarnation. Okay? Sige, meron pa. Si Ate Yoli. Kasi po kahapon, yung online fellowship po namin kahapon, yan din yung topic namin. Ngayon, ang pinatatanong po ni Ate Tess. Ikaw ang spokesman ni Ate Tess. Hindi po. Tanong po namin lahat, doon po sa 1 Peter 4:18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Anong tanong na? 1 Peter, Ate? 1 Peter 4:18. 1 Peter 4:18. Ang sabi rito, verse 17, "For it is a time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And if the righteous is scarcely saved, what will become the ungodly and the sinner?" Anong tanong natin? Ano po yung bahagya?
Nakita niyo yung yung sequence ng salita? Sabi rito verse 16, sabi, kung ang sino man ay nag-suffer bilang Christian, huwag siyang mahiya sapagkat kundi luwalhatiin niya ang Diyos, no? Sa kanyang pangalan. Sapagkat for it is a time for judgment to begin at the household of God. Yung daw paghatol ng Diyos, sinisimula niya yan sa kanyang sambayanan. At kung ito'y nagsisimula sa atin, ano kaya ang kahihinatnan ng mga taong hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos? No? If the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinners? So dito sinasabi, yung salitang scarcely. Ano ba yung scarcely? Kasi ang sinasabi sa Tagalog, bahagya. Alam niyo yung salitang bahagya, tingin ko hindi siya yung akmang salita, no? Sa Tagalog. Scarcely kasi, pag sinabing scarcely, di ba, na galing sa salitang scarcity. No, yung taong ligtas na, di ba? Imagine mo, bago siya maligtas, dumadaan siya sa mga scarcity, yung mga sufferings, no? Pero naligtas siya. Ano ate, no? Dumadaan siya sa sufferings, pero naligtas siya. Kaya nga minsan, di ba, hindi pa siya talaga lubos na ligtas kasi dumadaan siya sa sufferings eh. No? Merong parang bahagya pa lamang yung kaligtasan niya kasi dumadaan siya sa sufferings. Paano pa kaya yung mga taong wala sa Panginoon? May sufferings na sila ngayon, may sufferings pa silang haharapin. Yun yung punto doon, ate. Yung salitang scarcely, kasi di ba they will be undergoing sufferings? Kaya nga sabi, scarcely. Hindi mo na-experience talaga yung kaligtasan pa ng lubos dito sa mundo. Ligtas ka na, pero hindi pa lubos eh. No? Bahagya pa lang eh. Ika nga, no? Paano kaya? Kahit na bahagya, may kalubusan naman, pero papaano naman yung mga taong wala sa Panginoon? Yun ang ibig sabihin nun. Mas matindi yun sa kanila. Okay na, ate? Okay. Pero pa po, Ate Lily. Yung sa John 5:28 to 21, di po ba ang sabi, yun yung resurrection of both the righteous and the wicked will be a single event. Tapos pag tinignan nyo po siya, yung rapture sa 1 Thessalonians, nag-aano po ba yun? Nagko-contradict? Ano po yung nasabi sa Thessalonians? Yung sa first, hawakan mo naman. Wala. Sandali lang po na wala. Yung sa 1 Thessalonians 16, sabi po, 1 Thessalonians 4:16 to 17. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Tapos, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Ano po ba yun? And I don't think meron siyang, ate Now, let me explain that ito yung madalas na ginagamit ng mga dispensationalists to say that there will be that the resurrection of the righteous and the resurrections of the wicked will occur in two different occasions. Kasi ginamit yung salitang first. But the point of the term first is not always means a sequence. It means an event of priority, no? An event of priority. Now, hindi binanggit yung wicked, no? Pero it is an event of priority because the blessing of the resurrection, the blessedness of the resurrection is primarily for the righteous, no? What's the point of the resurrection of the dead if they will be going to, di ba, forever punishment in hell?
Kaya nga madalas, when we talk of the resurrection, especially sa Old Testament, lalo na sa Job, madalas ang ginagamit doon, pag ginagamit sa silang resurrection doon, laging tinutukoy yung resurrection ng Christians, resurrection ng mga mananampalataya. So it is not an expression that speaks of the sequence. It is an expression that speaks of the priority and the blessedness of the righteous in the day of resurrection. That's why it was used the word first. Yun yung sinasabi ko. Pero sa ibang mga verses ng Bible, makikita mo one single event lagi. So I don't think it is a contradiction. Okay na? Haba na, no? So sige, next time na po tuloy natin yung ibang discussion at magkaroon tayo ng break.